Magandang araw mga idol, mga guys. Ang lesson natin ngayon tungkol po sa sapin. Ang sapin po natin ay dalawang klase. May makitid, may malapat po. Itong mga sapin na po ito, kaya ginawa nila may malapat, may makitid. Gawa nga po na iba-iba po kasi ang laki ng paa ng manok o yung distansya ng tahit at saka yung ano niya po, yung huling daliri. Ngayon, ito pong pagitan ng tahit at saka yung huling daliri. Kung nakita natin na malapat, ibig sabihin malayo yung pagitan ng tahit at saka yung huling daliri. Ang gagamitin natin, idol, malapat na sapin. Malapat na sapin ang gagamitin natin. At alagaan po natin tong huling daliri. Kailangan pag ito puno ng huling daliri, kailangan huwag masyado sakal po dito sa huling daliri yung ilalagay natin sa pin, kasi pwede po mamilay at walang puwersa yung huling daliri niya kung nasakal yung ano niya, yung daliri niya, dahil walang puwersa po yon. Kasi ito, ginagamit po ito sa pagbuelo ng manok, itong huling daliri nagagamit. Pero kung naisakal na natin to sa paglagay ng sapin, hindi na magagamit to, wala ng puwersa. Kaya ang kailangan po, mga idol, lagyan natin ng konting awang. Ibig sabihin, lagyan natin ng konting yung agwat ng konti. Tulad nito, di ba, maano lang, di ba? Konting ano lang siya, yung diferensya niya, yung agwat maliit lang. Kaya ang gagamitin natin yung makitit lang na sapin. Tulad mga idol, ganito ha, maglalagay po ako ng sapin kasi importante rin talaga yung ano, yung nakasalalay sa mga mananari, yung buhay ng ating manok, yung mga tinatarian nating manok. Kailangan natin sa pagtatari o paglagay ng sapin. Yan, tulad niyan, kailangan kapag maglagay po tayo ng sapin, kailangan walang lukot-lukot. Ayan, makikita niya po, walang lukot-lukot yan. Ayan, walang lukot-lukot yan. Kailangan pantay lang po siya. Ayan. Tapos dito na tayo sa baba maglagay. Ito po ang kailangan. Ito yung puno ng huling daliri. Maglagay po tayo ng konti lang na ano, konti lang. Tulad yan, ayan na yung puno. Pag ganyan lang po tayo, dito lang po tayo. Ayan na. Puno dito, lagyan natin ng konting awan. Yan, para hindi po siya hindi sasakal o hindi masakal yung para may puwersa po siya, mga idol. Yan. Ayan, tingnan nyo, may ano siya, bandang taas lang po ang sapin ilagay po natin. Ayan, ito po ang lesson natin ngayon. Ito po yung ituturo ko sa inyo. Ayan, sa pagsasapin naman, kailangan alalay lang po para hindi mamimilay ang ating manok. Dito naman tayo maglagay sa taas, bahagi ng dummy pit. Dito naman natin ilagay yung sapin. Pwede tayo maglagay ng dalawang ikot para malak lang yung sapin na natin.
Tapos dito naman sa baba. Ayan. Ayan, kailangan itong importante, huling daliri. Huwag po talaga natin huwag po natin talaga ipitin to o may ipit sa paglagay natin ng sapin. Kasi ginagamit po talaga itong huling daliri ng ating manok. Lahat yan. Kasi pag bumuelo siya, pag ito nakasakal, hindi na magagamit. Pag bumuelo siyang tumakbo, papunta doon sa kalaban. Pag ito nakasakal, wala na magagamit kasi hindi nakikilos yan Hindi nagagalaw. Ayan. Yan, lagyan po natin ng conforme po kung gaano kahaba yung sapin na ikakabit natin, ilagay natin. Pag sa tingin nyo makapal na yun sa baba, sa may huling daliri, dito naman sa taas, kailangan mga idol, pantay lang. Pantay-pantay lang ang paglagay ng sapin. Yan. Tapos dito naman sa baba. Tapos pag nakita nyo kung hindi pa galing kayo sa taas, ilag po natin. Maglagay po tayo ng isa. Ayan. Ganyan lang mga idol. Kahit medyo makapal na nailagay natin, kung makikita nyo, hindi nakasakal yung huling daliri. Ayan, tingnan nyo, may allowance po siya na pwedeng magtrabaho itong huling daliri. Ibig sabihin, nakagalaw-galaw. Nakagalaw-galaw po yung huling daliri niya. Ayan. Ayan mga idol, may binigay na naman akong kaalaman sa inyo tungkol sa pagsasapin para di mamilay po ang ating manok. Importante po kasi ito na kailangan maging maayos lagi ang paglagay natin ng sapin. Yan, tingnan nyo, may agwat siya, may allowance na pwede magtrabaho ang huling daliri. Ayan. Yan, kung nagustuhan nyo mga idol yung senior ko sa inyong yung video, paki-share na lang, like po sa video ko. Paki-like na lang idol at i-share yung video ko. At marami pa tayong gagawa na mga video para po sa inyo. Magpapasalamat po ako sa mga sumusuporta po sa aking channel, Larry Montero Yutari Tutorial, mga idol. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, ayan to. Nakalock po yan, kaya hindi basta-bastang unikot ang ating sapin. At isa pa, nilagyan po natin ng pagkit bago tayo, ugaliin natin maglagay ng pagkit bago tayo maglagay ng sapin o bago tayo magtari. Yung sapin kailangan may pagkit para hindi po umikot. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, ayan magandang pagkagawa, magandang paglagay. Ayan, pati yung tahid natin na kailangan hindi rin sa gilid lang din po ang nailagay natin mga sapin. At ang sapin nilagay natin angkop doon sa agwat ng tahid at saka yung huling daliri. Hindi sabihin sakto lang siya. May makitid din kasi po dito, may malapat. Kung
maano naman, siyempre, kaya bibili tayo ng sapin, yung dalawang klase, may malapad, may makitid. Yung makitid, para doon yun sa maiksi lang dito, yung allowance sa tahit at sa huling daliri. Pag malayo po, kasi mahaba ang paa ng manok, malayo yung tahit doon sa ano, ibig sabihin malaki ang madadaanan ng sapin. Kaya ang gamitin natin yung malapat para angkop lang din po doon sa paa niya. Ayan. Ayan, maraming salamat din. Maraming salamat po sa inyo at sa akin mga taga-suporta. Maraming salamat po inyo at sa inyo. At magandang araw sa atin lahat. Thank you.